May mga lugar sa mundo na hindi dapat tinatawag sa pangalan. At may mga lugar na wala talagang pangalan dahil hindi sila para sa tao. Sa hilagang bahagi ng isang lumang kagubatan sa Europa, may lupain na hindi makikita sa mapa. Tinatawag ito ng mga matatanda bilang Harrowwind, taong 1891. Isang grupo ng mga explorer ang naglakbay upang tuklasin ang isang bahagi ng kagubatan na matagal nang iniiwasan ng mga lokal. Pinangunahan sila ni Dr. Elias Varnholt, isang historian na naniniwala sa lost civilizations. Ayon sa mga tala, may nakita kaming mga bato na kaayos sa bilog. Hindi ito gawa ng kalikasan. Sa gitna ng bilog, may ukit. Hindi ito Latin, hindi rin ito kilalang wika. Pero ang mas nakakabahala, parang gumagalaw ang simbolo kapag tinititigan mo ng matagal. Sa ikapitong gabi ng kanilang pananatili, may narinig silang tunog, hindi hayop, hindi hangin, kundi sabay-sabay na bulong, parang maraming tao na nagsasalita sa ilalim ng lupa. Natagpuan nila ang isang hukay, malalim, bilog at tila sadyang ginawa. Sa ilalim nito, may mga buto, pero hindi tao, hindi rin hayop, parang halo ng dalawa. Doon nila nakita ang unang babala, "Do not complete the circle." Pero huli na, nagawa na nila. Ayon sa journal ni Elias, nang makumpleto ang simbolo, tumigil ang hangin, ang mga ibon nawala. At ang dilim do parang naging mas malalim. May isang miyembro ng grupo, si Ana, ang biglang nagsalita. Pero hindi niya boses iyon. Mas mababa, mas luma. "Kayo ang nagbukas, kayo ang magiging daan." Isa-isa silang nawawala. Hindi tumatakas, hindi lumalaban. Parang tinatawag sila. Isang tao lang ang nakaligtas, si Thomas Creer. Natagpuan siya makalipas ang 3 linggo, hubad, sugatan at tulala. Paulit-ulit lang niyang sinasabi, hindi sila namatay, ginamit sila. At mas nakakabahala, may marka sa kanyang likod. Isang simbolo na eksaktong pareho sa nakita nila sa bato. Ang buong insidente ay itinago ng gobyerno. Tinawag nila itong The Harrowwind Containment. Ang lugar ay sinunog, tinabunan, binura sa mapa. Pero may isang bagay na hindi nila nawasak, ang bilog. Dahil ayon sa mga eksperto, hindi ito gawa sa bato. Ito ay bahagi ng lupa mismo. Hindi ito baryo, hindi ito bayan. Isa itong hiwa sa realidad. At doon, nagsimula ang sumpa. Lumipas ang halos isang siglo. Isang grupo ng mga estudyante ang nagcamping sa parehong kagubatan. Hindi nila alam kung saan sila napunta. Nakahanap sila ng clearing at sa gitna nito, isang bilog ng bato. Parehong simbolo, parehong pakiramdam, parang may nakatingin kahit wala kang nakikita. Isa sa kanila ang nagbiro. What if gawin natin yung ritual? Tumawa sila. Pero ginawa nila. Isang videotape ang natagpuan matapos ang insidente. Ito ang huling recording nila. Sa simula, tawa, kwento, saya. Pero habang tumatagal, nagiging tahimik. Hanggang sa marinig, isang boses na hindi galing sa kanila. You remembered, nag-iba ang ilaw, hindi na normal ang anino, at isa sa kanila, tumayo. Hindi siya kumikilos bilang tao. Parang sinusuot siya. Hindi lugar ang sumpa, hindi rin ang ritual, kundi ang bagay na naghihintay sa kabilang side. Isang entity na hindi kayang ipaliwanag. Hindi demonyo, hindi multo. Mas matanda pa, mas tahimik, mas gutom. At ang tanging paraan para makapasok ito sa mundo ay sa pamamagitan ng pagkumpleto ng bilog. Lahat ng nakaligtas may marka. At ayon sa mga ulat, ang marka ay gumagalaw. Dahan-dahan, paikot. Parang unti-unting kinukumpleto ang simbolo sa katawan nila. Kapag natapos ito, sila mismo ang magiging ritual. May isang lihim na dokumento na lumabas online noong 2008. Isang scientist ang sumulat, hindi natin sinarado ang Harrowwind. Natutunan lang natin kung paano ito iwasan. Pero may dagdag pa siyang sinabi, the land is remembering, and soon it will call again. Kung sakaling makakita ka ng bilog ng bato, mga simbolong hindi mo maintindihan, isang lugar na sobrang tahimik, huwag kang lalapit, huwag mong gagalawin, at higit sa lahat, huwag mong kumpletuhin dahil ang Harrowwind hindi nawawala. Naghihintay lang ito ng susunod na magbubukas.
Sa mundong puno ng lihim, may mga pintuan na hindi ginawa para buksan at may mga bagay na hindi dapat makita ng tao. Ang Harrowing ay hindi alamat. Hindi rin ito simpleng kwento, ito ay paalala na may mga sinaunang puwersa na kahit ang lupa mismo ay hindi kayang itago magpakailanman.